Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ronald. At kayo po ay nanonood at nakikinig ng Lovestruck Podcast. Lovestruck Podcast. We're doing this po every week. And I hope yung mga topics po natin ay nakakatulong sa inyo. If you have suggestions po, mga comments about our episodes, kindly PM us para malaman po namin ang inyong mga opinion. At para magkaroon po tayo ng kooperasyon kung anong mga bagay na kailangan natin pag-usapan, mga timely at relevant issues na dapat nating hinaharap with the biblical informed opinions and discussion. At ngayong araw po na ito, napakaganda po ng pag-uusapan natin kasi marami na po ako nakikita, honestly, pag nakikita ko yung mga graphics, parang, sorry for the term, no? Alam mo na kung AI yan o hindi, no? Kaya pag-uusapan po natin ay napakagandang topic about AI. Kaya ang title po niya, Ayan na, Promises and Pitfalls of AI Technology. So pag sabing promises, hindi natin pwedeng sabihin na masama lang ang AI, ang benepisyo ay ilan lang. Balansehin po natin ang diskusyon. Meron po siyang pluses and minuses. So ayan po ang pag-uusapan natin at para po tayo samahan. Hindi po ako expert sa technology. I can only observe with counseling and theological lens. Pero doon po tayo sa mas expert. At sasamahan po tayo ng ating kapatid na patuloy na nagmamahal sa Panginoon at sa Lovestruck Movement. Pasok, Kuya Johan. Yeah. Okay. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan. Pakilala ko muna si Kuya Johan para at least may idea kayo bakit siya ang akin na imbitahan. Si Kuya Johan ay graduate ng BS Computer Science from Philippine Christian University. Okay? At first time ako nakapunta sa PCU. PCU ba yun, Pastor, o KABSU? Yes, yung sa Lakot Lovestruck Chapel. Natin. Lovestruck natin. PCU. At siya po yung nagturo rin ng programming and query language subjects, no, as part-time instructor. At currently, siya po ay isang IT specialist. Wow. At ang maganda dito, financial education company ng Australia. Ano pong kanyang madalas na gawin? Ang totoo niyan, siya po ang gumawa ng ating landing page ng Lovestruck Convergence page. Yung lovestruckmovement.org, siya po umasikaso nun. He has worked in web development for nearly 2 decades. So baka hindi pa kayo buhay nun. So ano yung 2 decades? 1996. Tagal na, no? Creating hundreds of websites for e-commerce, passport service systems, and learning management platform. So ang kanyang talaga forte ay IT for for company purposes and uses. At of course, natin pwedeng kalimutan yung kanyang labi-dabi, si Jillian, at ang kanyang uniko iho si Enzo. Ang hilig nila maglaro doon ng slaying dragons and building villages in Minecraft. At kasama rin siya sa paghahunt ng book sale items, no? Kasi meron po sila, Kuya Johan, ano yung ating Bookstruck PH, tama ba? Yeah, shout out sa aking lovely wife, yung co-founder ng Bookstruck PH. Si Jillian. Kasi totoo niyan, malapit sa puso ko tong dalawang ito kasi ako nagkasal dito sa dalawa eh. At sabi ko nga mas ano pa nga ito eh. Mas ka-church ko pa. Mas ka-church pa namin to kaysa sa iba kong mga membro minsan eh. Hindi kasi talagang I see yung growth ng love nilang dalawa nung bilang mag-asawa. At avid supporter to ng Lovestruck Movement at ng aming local church. So Kuya Johan, without further ado, siguro simulan muna natin. So ngayon nandito ka sa sa industriya ng IT. So now Australia based yung company mo. Can you elaborate? Nag-start ako nung mag-start ako mag-decide na mag-asawa. Nung kailangan na magpundar ng bahay. Dati kasi freelance, so iba't ibang startup, so on the go. Then nung mag-decide ako na kailangan may full-time job na. So yun, na-connect ako sa isang Australian company. Then after that, nung pandemic, another company, pero US-based naman. Pero may opisina dito nearby sa amin. Pero work from home. So for almost 2 decades na akong mga 18 years na work from home. So parang 2 taon lang ako nagtrabaho sa Pilipinas. Tapos yung latest kong
work is Australian company. So mga ano sila, stock market yung pinag-aaralan. So ako yung nagma-manage ng mga IT system nila, especially in mga websites. Yun naman yung focus ko talaga, website development. So quick overview, Kuya Johan, sa pagdating ng AI, meron bang noticeable changes? Ay sobrang laki nung change kasi nung siguro mga 3 years ago nung talagang ramdam na ramdam namin yung AI kasi yung company namin tried to build din yung agentic AI. So may mga part din na parang initiative to deal with AI. Tapos dati ako as a developer, kapag meron kaming mga problems na kailangang i-solve sa programming, sa web, pupunta pa kami sa mga forums. Madalas yun yung pinupuntahan namin to ask. Tapos titignan namin kung merong mga same problems din kung paano nila ginawa. So kailangan namin pumunta doon, hindi lang basta Google, punta ng Stack Overflow. Kasi kailangan talaga updated ka no? Yes. Pero nung lumabas yung ChatGPT, yan yung pinakaunang-unang ko yata na generative web. Yung prompt parang siya 'di ba? Para siyang Google search with steroids. Talagang steroids. Bilis. Steroids talagang papakita niya na ano yung problema, ano yung possible solution. So lightning fast kasi talagang streamlined dun sa prompt mo, dun sa talagang tanong mo. Unlike sa nagsi-search ka minsan hindi parehas yung problem nung isa dun sa problem mo. So kailangan mo pang i-tweak or baguhin yung code kung paano niya ginawa. But the principle is the same. Pero ito, with AI, talagang minsan spoon-feed na talaga. Ibibigay niya na sa iyo yung code. You just have to talagang dumating sa point na minsan pwede ka na mag-copy-paste. Which is mamaya papakita ko rin sa'yo kung paano ko nagamit. Pero yun nga, dumali yung trabaho para sa amin. Dumali yung trabaho. Bumilis, naging mas efficient. Pero syempre, may mga downside din yun. Yes. Okay. Kuya Johan, hindi na kita pipigilan kasi you have your presentation and I believe mas maintindihan ng ating mga nakikinig yung AI, yung kanyang promises and pitfalls through your presentation. Sige, iwan ko na sa iyo yung floor ha. Bahala ka na. Sige, share mo na lang yung iyong presentation. Sige, let's share my screen. So sa mga nakikinig po, importante pong masundan niyo ito kasi mahirap po na wala tayong alam sa bagay na to na siyang minsang babago sa paraan ninyo ng pagtatrabaho, pag-aaral. Okay, Kuya Johan, take it away. Sige po. Siguro yan, sabi ko nga bago yung AI sa ating lahat. Kaya isa to sa kumbaga close to my heart to present. Dati lagi we talk about social media, redeeming social media. Ito bagong-bago na naman tong development when it comes to technology and how it affects our life, which is AI. Pero bago yon, may gustong salita. Welcome pala sa aking AI 101 presentation. I'm Johan Sales. Makinig kayo, ayaw niyong maging AI gaya ko. Ayan, makinig daw po kayo para hindi kayo maging AI gaya niya. So yun yung isa po sa attempt ko to create a AI version of myself. Medyo pwede na pero will have a long way. So again, ako po si Johan Sales, mas kilala sa palayaw na Johan. So I've been working in the web development industry, gaya nga ng sabi kanina, Pastor Ron, for the past almost 2 decades. So ang forte ko po talaga is web development. But AI has been a great help to us sa web development and even sa daily lives. So ito, presentation po na ito is for us to know what is AI about, how it affects us. Noon siguro, lalo na kung kayo ay isang millennial, nabuhay ng mga, sabi natin, pinanganak noong 1980s, pag sinabing artificial intelligence, ito yung malamang na unang papasok sa isip nyo or movie na papasok sa isip nyo. I'll be back. Ayan, sikat yan noong 1984 yata, 1986, yung
Arnold Schwarzenegger na The Terminator. Yung kalaban dyan, konting plot is about the Skynet, which is an artificial intelligence. Pero ang nangyari, naging apocalyptic na siya, na yun na yung naging kalaban nila. So they try to time travel to stop the threat to AI. So panoorin niyo, magandang movie yan about AI. So eto, siguro kung kanina kung ito is 80s, ito naman yung mga batang 90s, siguro familiar sila sa movie na to. Yan, very iconic yan, di ba? The Matrix. Parang yun yung isang scene na alam ng lahat. The Matrix starring Keanu Reeves, no, nung 90s yan. So, yan naman, it talks about how AI build like a cyber city, na yung mga humans is akala nila nasa isang real world, pero eventually they are connected to an AI. So, yung movie rin na yan, magandang movie if you want to like how AI threatened the society during their time. Pero yung dalawang movie na yon, yun yung kinalakhan ng mga batang 90s or mga millennials. Pero after, siguro in the past 3 years or 2 years, eto na po yung mukha ng AI ngayon. What's up guys? Nandito ako sa space ngayon. Kasalanan mo to. Ibaba mo na ko dito. Ayan, dyan daw po si Lola Aida na kung saan-saan na siya pinapunta ng mga gumawa ng prompt about her. So ito, isang AI-generated video. Kita nyo naman yung itsura, di ba? Realistic. Even yung space, very realistic. Tapos pati yung voice, di ba? Yung attempt ko kanina, medyo malayo pa compared this one. So ito, AI-generated video. And kung nakita nyo na si Lola Aida, siguro madalas nyo rin itong makita sa mga feeds nyo, sa mga walls nyo or sa reels. Hello! Ako si Ginger, kilala rin bilang Zingiber Officinale. Puno ako ng gingerol, isang makapangyarihang sangkap na tumutulong sa katawan mong gumaling ng natural. Ayan, di ba? Si Ginger, yung iba, parts of the body na nagsasalita. Meron pa nga ako napanood na ulam na nagsasalita through AI. And grabe yung animation. And this is how AI works nowadays in a matter of 2 to 3 years. Ito na yung mga videos na kaya mong gawin using AI. But the meat of the presentation today will talk about this roadmap. Una, we will unbox AI or unboxing AI. Ano ba yung AI? How it started? What it's about? And then the second part is what are the promises and the pitfalls of using AI? Sabi nga, it's a double-edged. Kung may double-edged swords, meron ding double-edged algorithm. And third, lastly, is faith meets AI. How is AI being used now in the ministry and even to our daily life? So, yon, simulan natin sa unboxing. Let's unbox AI and open the black box of intelligence. So, ano nga ba yung AI? Ito yung definition ng AI as you could check sa IBM. But to simply define it, think of AI na it's an attempt to copy how human think, how human speak, and how human think do things. So it's like binibigyan ng technology yung mga computer or machine para mag-isip o gumawa ng mga bagay na tao lang yung nakaagawa dati. So like mimicking how human works, how human mind. So that's artificial intelligence. Ano ba yung mga simpleng halimbawa ng mga AI technology na ginagamit na natin ngayon? Maaring hindi nyo napapansin, pero sa mga social media feeds, Facebook, TikTok, YouTube is already using AI technologies. Pag pumipili kayo ng mga videos, di ba? Lumalabas din dyan yung mga related or suggested videos
na na-like nyo dati. So, yun yung nagiging algorithm nyo. And that's partly AI. And sa Netflix, kung kayo nanonood din sa Netflix, yung mga recommended videos, pinag-aaralan kasi ng AI kung ano yung mga napanood nyo ng movies or series, tapos magsasuggest siya ng mga related doon, yung recommended for you. And that's also part AI. Kung kayo mahilig naman sa online shopping, sa Lazada or sa Shopee, meron ding dynamic AI technology din kung saan kapag nag-search ka ng isang item, automatically napupuno yung feed nyo ng mga parehong item, yung mga suggested, or lalo na yung mga vouchers na naghahanap kayo, lumalabas din doon. Kung kayo naman nagta-travel or you're driving, yung Google Maps and Waze are also using AI to calculate ano yung pinakamabilis na daan na walang traffic and those alternate routes for you. Those are partly AI technologies. And yung mga autocorrect din na minsan nasa phone natin or sa mga chatbots, ganun kabilis yung pagko-correct nila ng spelling, di ba? So those are partly AI generated. And yung mga virtual assistants, minsan kala nyo may kausap kayong tao over the chat, is like, it's a virtual assistant, but actually those are chatbots already na using AI technology to answer your needs. So that's AI about. And bigyan natin ng konting history, paano ba nag-start yung AI? During the 1950s, yung isang mathematician, the name Alan Turing, he created this paper, the Turing test, and then he asked that question, can machines think? So yun yung nag-start nung idea na yon, can machines think? And nung 1955, isang computer scientist, si John McCart, he termed the coin artificial intelligence. So doon nag-start yung term na artificial intelligence. Noong 1950s naman, a small group of scientists, they gathered themselves together during the Dartmouth Summer Research Project on using artificial intelligence. So during the 1950s, that's where it started. Nung dumating naman ng 1980s, it's the start of machine learning. Itong machine learning is a subset of AI. It's a technology where system learns from data by identifying patterns or make predictions for their decision without direct programming. Hindi mo na kailangan i-program, meron na siyang certain patterns and make prediction on it. So think of machine learning na you're teaching a child on how to recognize ano ba yung isang car or isang kotse. Like, you're giving him a list of specific rules. Like, yung cars may 4 wheels, ganito yung windows, merong headlights, so things like that to simply think of it. Nung 2010 naman, dito inintroduce yung deep learning. Subfield din siya ng machine learning or ng AI, but it actually mimics yung human brain. So it has different layers, parang yung brain natin, di ba? May mga iba't ibang layers yan to learn data. So mas complex na siya and it has its own network na. And it's inspired by structure of the human brain. Kaya siya tinawag na deep learning. At it can do a lot of complex tasks like create images and do speech recognition. Think of deep learning as a child that you showed thousands of pictures of cars until na yung kanyang own brain naturally figures out kung ano ba yung itsura ng car through those thousands of pictures without actually needing need of rules. So that's how deep learning works. And now we come to the 2020s. Noong 2024, most AI researchers, practitioners, and related fields are doing the breakthrough on generative AI, or we call it Gen AI. Ito yung technology kung saan you could create your original content using through a long form text, highly quality images, realistic videos, just like what I've showed to you earlier, and audios as well. So just using a prompt, you could create or generate those content. So yun yung nandoon tayo ngayon. To give you as well, ano ba yung mga types ng AI? How it works? Ano ba yung capability and functionality? When you say capability, meaning ito yung kaya niyang gawin. Ito yung goal.
And when we say functionality, this is how it works. Okay? So how it functions. So pwede nating hatiin yung types of AI into two, capability and functionality. Yung nandito sa left, those are the based on capability. So we could start with the narrow AI, which is, ito yung what we have now. Ito yung, it could perform specific tasks, it could identify image, it could engage in chat. Example niyan, yung mga voice assistants, yung mga Gemini tool, yung mga language models na ginagamit natin ngayon. It doesn't have reasoning, it's not self-aware. It just use yung mga data na feed sa kanya on an algorithm to make prediction or decision based on the parameter set. So yun yung benefits niya kasi using those particular data, it could come up predictions or decisions for you. At yung doon naman sumunod sa kanya, yung general AI, ito is future pa siya or theoretically hindi theory pa lang siya, hindi pa siya nag-e-exist. Ang general AI, ang goal nito is to mimic or to perform the human-like reasoning. So parang tao na siya mag-isip. It could adapt and could improve. Although it doesn't exist yet, but meron ng research on doing this. Think of general AI like yung mga droids sa Star Wars. Ganon. That's how they think of it, general AI. So at this point in time, hindi pa siya nag-exist. And may mga ethical and safety concerns about this. Yung last naman sa capabilities, the super AI. When you say super AI, ito yung super intelligence. So ito na yung mga advanced type of AI, mas advanced than general. Meaning it could surpass. Ibig sabihin, mas higitan pa yung thinking, yung reasoning, yung kayang gawin ng human mind. Okay, ng isang tao. And then doon naman sa right part, ito naman yung mga functionality. So right now, we have the reactive AI. Yung reactive AI, ito naman yung limited AI siya. Limited AI siya in a sense that it works using predefined or pre-programmed rules. Isang example nito is yung IBM's Deep Blue. Deep Blue, ito yung kinalaban niya yung chess champion na si Garry Kasparov during the 1997. So it's created using reactive machine to immediately respond to mga inputs without any memory or past events. So yun yung, it just react on what it inputs or what it sees. No memory of past event. Yung limited memory naman, so mas advanced siya to reactive machines. It's the modern AI that we use today, but still it's limited memory. It can use memory over time na i-store sa kanya with new datas or training models, but short term pa rin siya. It doesn't save up. After a few session that it will always resets. So ginagamit siya ngayon mostly sa mga self-driving cars when you observe other vehicles on the street, sa mga chatbots, through the conversation that it could remember your previous conversation. So it has historical data to make their prediction. When it comes naman doon sa theory of mind, ito naman is currently as well doesn't exist. Mapansin nyo doon sa presentation, merong dotted or line na broken lines. So ibig sabihin yung nasa taas, yun yung mga nag-exist na. Yung nasa baba, yun pa yung hindi pa. So theory of mind meaning ito yung what actually has the capability to make decision making equal to a human brain. It could understand emotions, beliefs, and social dynamics which should interact with the society. At yung self-aware, yun na yung final stage. Meaning, meron na siyang sariling consciousness and could exist the human mind or cognitive depth. So, ito yung mga types ng AI based on capability and functionality. Then, let's talk about yung second part, which is about the promises and pitfalls of AI. Tandaan natin, yung AI is just like any other tool.
it could be used to do good and harm others. And eto, sabihin ko na, AI is not morally neutral. Unlike other tools na pwede mong gamitin, depende kung paano mo gagamitin, kaya siya makaka-harm. But AI itself is not morally neutral in a sense na kung ano kasi yung pinifeed mong data sa AI, it could be biased data that could make predictions, make decisions based on that data. So kung yung data na pinasok sa AI is biased na in a sense, it's not neutral. So yon. Ginagamit natin ngayon mostly yung AI when it comes to content creation. Kaya sabi nga ni Pastor Ronald, di ba? Ang daming pictures, ang daming videos sa internet ngayon, sa mga social media na alam mo AI na siya. Kasi ang benefit ng using AI for content creation, it's very time-saving. If you want to create something, a blog post, dati you have to spend hours to create a single blog post kasi kailangan pang i-edit, create the idea, edit, may mga outlines pa. But now, just a matter of a few minutes or seconds, it could create your own 50-word blog post. Efficiency and effectivity, gaya nga nung sinabi ko kanina sa work namin, it could help you quickly create a program or help you in your development of your tools. And also, it's very cost-saving. Imagine paying someone to do it for you, but through AI, na meron namang mga free na mga tools or you pay just a small amount. But meron din tinatawag na AI slop. Ito naman yung, I could say, the pitfalls of it, of having, being able to create content using AI. Yung AI slop, ito naman yung mga low quality or mass-produced digital content na parang hindi mo na pinag-isipan or walang effort to review it. Nagiging, siya na yung modern version ng internet spam, yung mga AI slap. Minsan kasi it doesn't make sense. Yung picture, yung video, it could be a fake image, looks bizarre. Yung writing ng blogs, it sounds so smart but walang zero factual or meaning about it. Or even junk videos that papansin nyo yung parang video na tumatagos, nag-iiba yung scene. Things like that. Ang reason lang for them to create is to create engagement. Lalo na sa mga kanilang mga pages. So these are actually essentially considered digital junk food nowadays with those AI slap. Another good or promising on using AI is vibe coding. As someone said that AI is a knowledge equalizer, meaning you don't need to study a lot of things like read a lot of books just to be knowledgeable about a topic or an idea. Ito is an example of me doing vibe coding. Kasi naglalaro kami ng Games of the General nung anak ko, si Enzo. Pero dalawa lang kami. Kung hindi available si mami niya, si Jillian, my wife, is wala kaming arbiter. So, although yung una ko nabili kasi is, ano lang siya, manual board game. So, I tried to do a app that will be the arbiter. So, makikita nyo dun sa video, it's like, kung yung player 1, isa-select niya lang kung ano yung chinoise niyang rankings, yung rank, and then, yung second player will choose the rank na tapos it will confirm kung sino yung nanalo on that round. So ganon. Ito, wala kasi akong idea on how to create apps. Kasi I'm a web developer, hindi ako app developer. So using AI, I vibe code it. I ask on the prompt, what tools do I need? Ano yung particular code na kailangan ko? And just a matter of minutes, I've created my own AI app using that. Actually, andito pa siya yata sa phone ko. Ayan, yung Salpakan Arbiter. So, ayan, gumagana siya. So, ayan, using vibe codes. The problem of vibe coding, if you're not careful enough, which is a lot of my fellow developers or programmer are doing, is may mga hidden bugs siya. So, in my sense, when I'm doing it, I try to reverse engineer and try to figure out kasi may mga issue siya nung una, hindi niya malaman ano yung spy, ano yung private, things like that.
And may mga hidden bugs, minsan may mga security flaws. It could even break, and once it's break, kung hindi mo alam kung paano siya binuo, is hindi mo siya ma-fix. And relying too much on it could have a bad habit for you, lalo na kung you're a coder or when you want to develop real coding skills. So that's vibe coding. Isa pa sa mga pitfalls ng AI is AI hallucination. Ito naman yung phenomenon when it comes na yung AI is giving inaccurate information. Like doon sa example, di ba? Give me a fruit with 11 letters and then ang sinabi niya is gunabano, which is wrong. So yun yung AI hallucination. It's like similar to a human, di ba tayo, nakakita tayo ng mga figures sa clouds. That's why it's called hallucination, or like faces up in the moon. So yun yung misinterpretation ng mga data na finid sa isang AI or machine. So that's AI hallucination. Isa ring example niyan is makikita natin madalas sa mga images. Ito isang example ng image na generate ko using AI. Papansin nyo, di ba? Anatomically, mayroong problema dun sa donkey. Kasi parang dalawa yung donkey dyan, tapos ilang paa. So yan yung mga example ng mga AI hallucinations sa image generator. Analytical errors or fabricated anatomy. Minsan sobra yung kamay, sobra yung daliri ng kamay, or kulang, things like that, or doesn't match up. So yan yung mga example niyan when it comes to AI AI image generators. Ito, isa rin example when I was trying to sketch isang lutuan, yung parang lagayan namin ng kalan. So, ilang try ko siya ginawa using the prompt just to be able to create something na yung gusto. Pero gusto ko talaga. Mapapansin nyo, may mga area siya na doesn't match or doesn't make sense. Kasi paano nadugtong yun doon? Or ano magiging itsura nun dito kung papansin nyo maigi. Even here, yung I consider the final product, meron pa rin siyang mga imperfection, or I could say na parang doesn't make sense or inaccurate. So that's example of AI hallucination. When it comes naman to medicine or science or sa medical field, AI has been introduced already. Ang problema lang kung hindi siya mapaproperly regulated or tested, there are some issues. Like I think it was in last year, there are certain reports that people are being injured during the operations because a certain medical device uses AI and it rushes using it, and then there are missing or inaccurate imaging, yung x-rays, things like that. Yung error through that misinformed surgeons on the location of instrument or how to handle it during the operations. So, kung hindi siya magiging properly regulated, kung irarush siya to use, properly tested, it could have its own harm can do with the medical field. Hindi pa kasama dyan yung human augmentation. Although it's good, sabi nga that we're using like robotics, for example, dun sa mga naputulan ng paa or kamay, we're using those kind of things. But if we are not careful enough, we could lead to what they call this dehumanization or human augmentation, na ini-improve na yung body for the sake na mas hindi ka na magsasuffer, hindi ka na magkakasakit kasi robotics or AI generated na yung body parts mo. And alam natin na hindi naman lahat makaka-afford nun eh. Ang makaka-afford lang nun yung mayayaman, no? O things like that. And hindi siya for the goal na to help others na merong suffering, but for those who want to just have improved life or improved being. So yon when it comes to the medical field. And also, AI is being used right now sa disinformation. This, as we know, disinformation, it's false information intended to mislead. Meron nga isa, di ba, na lumabas na video na sabi, don't kill the message kasi ginamitan ng AI, pero actually the message itself is questionable. So, yan,
people or those people who have malintention are using AI right now to convince people of fake news, deep fakes, or misleading contents. It's being used to manipulate public opinion, spread false narrative, scams, di ba? Papansin niyo yung mga love scams na akala nung kausap niya dahil voice lang is akala niya babae o lalaki talaga from the US or kung sa ibang bansa pero hindi pala totoo. And even videos, akala niya may kausap siya kasi talagang parang totoo pero AI lang pala, no? And also investment fraud. Like, kala mo may link kang i-click, may papanoorin kang video at ito yung investment, things like that, and then you put in your money. So, people are using that. And even fake celebrity endorsement. Ang dami ko nakita sa Facebook na ganyan, sa mga social media pages na ine-endorse daw ni ganito, ni kuya ganito, ng isang doktor, ng isang politiko, o isang celebrity, yung product na to, pero hindi naman pala. Ine-edit. Even alam ko, si Mayor Vico, di ba? May ginawa pa siyang video about that kasi ginamit yung kanyang videos, even the way he talked to manipulate people to spread disinformation for their own. So, yan, kailangan nating maging maingat we have to know how to identify ano ba yung mga AI-generated videos, ano yung mga deepfakes na pinapalitan yung muka, at yung mga generated captions. So, we need to spot those things. And isa pa, yung over-reliance natin with AI. Gaya nga ng sabi ko kanina, we're using AI to code. Yung iba, they're just going straight to their prompts to tell AI ano yung kailangan nila, and yung mga ganong bagay or ganong programs, hindi yan dapat pumapasok sa production or live kasi it could cause more harm kung hindi siya properly tested and kung hindi alam mismo ng developer how it created. And there are numerous studies that people became more dependent on AI, and if they are not aware about it, they could have those cognitive offload, meaning hindi na sila ganun confident on how to think, how to create stuff on their own. They got so dependent with AI. So, kailangan maging aware din tayo yung over-reliance to it. And magiging potential risk siya to people to make less intelligent decisions when they put everything to AI and try to like AI to help them on their own thinking. So yan, kailangan malaman natin kung kailan tayo dapat lang ina-assist ng AI at kung kailan na tayo naging over-reliance na kay AI. Another thing or another pitfalls with using AI is yung environmental impact niya. Kasi yung isang single prompt query sa ChatGPT requires 3 times more energy consumption compared to a normal Google search. Kung complex yung prompt mo, it's 10 times more. So bakit siya mayroong environmental impact? Kasi yung mga AI, it requires computing power from manufacturing ng mga AI chip to the actual generation of your prompts. Like, ano yung environmental effect niya ngayon? Maraming mga lugar, different countries are fighting back on companies putting up their data centers kasi yung mga data centers, it face amount of climate challenges, like it's consume a large amount of electricity, water, and even portions of land. And nagiging cost din siya ng heat waves or blackouts. And in 2030, they projected na yung global electricity level ng demand with AI will probably sum up to 170 times. Yung mga nagmamanufacture ng AI chip, they emit and consume energy. Sa Taiwan na lang yung AI manufacturing chip nila doon. Consume on how to make a chip. It consume electricity that will compare to 100,000 households. So to create those chips on that span of 1 year, it actually kaya na mag-power sana yun ng 100,000 households. So ganun kalaki yung kino-consume niya. Kaya I think in the US, the president already trying to push for more
energy consumption or more production on AI chips. Ang problem, they ship over to rather than using alternative energy, yung fossil fuel that have more carbon emissions. So, ito yung environmental impact ng producing AI chip manufacturing and even using power, electricity, and water. Kasi kailangan yung mga data center, napakarami yan. Tapos kailangan mong i-cool yung data center. So you need to have a lot of water, hindi lang electricity to power them, to cool them, and also the land that it occupies. Malaki yung mga data centers na kailangan to generate or to support AI. Isa pa sa mga pitfalls ng AI is yung counterfeit relationship. Merong isang movie, isang futuristic movie na Her. It's about a middle-aged man na dahil siya is gone to divorce, he tend to rely on AI. At yung AI na yon naging karelasyon na niya to the point na nagkaroon na sila ng intimate relationship that's like its own wife. So, ito yung sinasabi na counterfeit relationship. At sabi rin ni Sean McDowell sa kanyang Rebels Manifesto na wag nating hayaan na yung AI, although it's a technology are good to help us foster good relationship, but hindi niya kayang i-replace yung physical hug. Hindi niya kayang i-replace yung tao or yung pag-stare natin sa screen, hindi niya kayang i-replace yung we're eye to a real person. Because meaningful relationship, as you said, requires honesty, commitment, and prayers. So hindi tayo dapat malure doon sa desperation for us to have a connection. Because nowadays, people are tuning into AI. Like to blurt out their rants, like naging ano na sila, naging personal companion na nila yung AI. Sinasabi na nila yung mga problems nila. So kailangan malaman natin yung separation of having real relationship and not settling for counterfeits. And also, sabi ng isang famous mathematician, si Blaise Pascal, the infinite abyss cannot be filled only with this infinite abyss can be filled only with an infinite and immutable object. In other words, by God. Tandaan natin, AI cannot satisfy that void. It cannot satisfy any meaningful relationship and any desires because only Jesus Christ, our personal relationship with Him, He is the only one who could satisfy our soul. So, wag nating hayaan na yung AI palitan yon. And kahit na hindi siya kayang palitan, in a sense, ng AI because it's only through our personal relationship with Jesus Christ could fulfill that, our soul. So, pasok naman tayo sa last part ng ating topic which is faith meets AI. Oh, so eto may papadinig ako sa inyong isang video. So, listen to this. Lord, I'm tired from all this stressing. Too weak to count my blessings. Ain't got time for window dressing. Just trying to keep my soul intact. I've been running hard, feet on fire. Dreams and duty tangled in wire. But when my strength starts slipping away, I still hear your voice say, don't grow weary in well-doing. Okay, actually, that song is created by an AI-generated musician. So, hindi siya real person. Yung kumanta doon, hindi real person. The lyrics is not a real person. It's completely AI. I think it's Christopher Townsend who created that one. And naging number 1 siya. I think the last year. So sabi nga doon sa isang article ng Christian Today, the current number 1 Christian artist has no soul. And up to now, if you check their social media, I think meron pa rin silang mga bagong nire-release na song.
So ito may ano din dito, debate about this. Is can AI create music? Although we know na ginagamit na rin siya, meron nga isang sikat na kanta ngayon, 'di ba? Na sa Pilipinas na sabi AI daw, ayaw umamin nung nag-create. Anyway, but yun, it's being generated right now. The Christian music industry is medyo hati sila dito sa US when it comes to AI-generated content because other think of it as a tool to make music faster, easier to produce rather than doing it on a studio. But sabi nga, real musicians, songwriters, and engineers needs to be part of the music making. So I'm not sure, ako personally, I'm not fond of this, of using AI to generate Christian music because I know God has made us in His own image that we are creative enough to worship Him and to create music for Him. So eto, isa ring study na done by Barna in the US. They made a study or survey on how people are using AI. So based on this study, makikita nyo even practicing Christians are using AI. Roughly 4 out of 10 are using AI to help them in their prayer, Bible study, on spiritual growth. So and most of those are Gen Zs and millennials. So makikita nyo dito sa chart na to kung saan nila ginagamit yon. Siguro isa ring magandang gawin din sa mga churches natin, sa mga ministries, also to conduct this same type of study. We could ask our members, our congregation to make this study, not to judge them, but for us to know and be aware kung how AI is affecting or how we are using this in our daily lives, in our ministry. And a lot of people wants to know how to deal with this. How should we use AI, lalo na sa ating congregation? Kasi ako, may mga nakikita na akong mga slides, announcements, presentation sa mga churches, sa mga church event using AI-generated images. So yun, images pa lang naman. Okay, but also they also conducted a study on pastors using AI, and according to this study, it's very rarely naman that pastors in the US are using AI to create their sermons, but a large portion is used in their brainstorming, idea generation, and graphic design, which is I could say okay. And also, small churches are using it for graphic design because small churches doesn't have enough budget, diba, to hire a staff or a dedicated team to do graphic designs, things like that. So, or content generation. Kaya I think yung appeal to use AI on those small churches really impact them. But ang suggestion ko on churches, it needs to be well thought of. Isa rin siguro to sa kailangang pagmitingan ng mga board, ng mga ministers on how far they should be using AI on ministry. So ito, pwede rin maging guide ito personally ng mga ministers and how your co-ministers or pastor are using AI in the church or in their ministry. It could be serve as a guide as well and come up with policies about this. And itong Logos Bible Study App, it's a long time running software na in Logos Bible Study App, but they also introduce AI in their application. Pero merong mga guardrails, they try to regulate it. Ang sabi nga nila, they didn't connect it to the internet, meaning yung mga information na nandito, hindi siya connected to one blog post or other website. No, it is on their own digital library. Yung Logos kasi it's like a digital library. It is a
a Bible study platform for in-depth study, sermon preparation, and academic research. Kasi talagang real books yung nandito. They just made it on a digital content. So, ang goal nila is to use it responsibly and theologically. It's for you to retrieve information, not generate. Like, yung mga information na kailangan mo is through those books, through that library, through academic research, and not to generate something out of it. So instead of creating new content, it actually it actually serve as like suggestion for you where to find those in their library. So sabi din dito, Logos will not build a picture that will write sermons. Sermon writing and preaching is a pastoral responsibility that cannot be outsourced. So yan yon. So you could treat Logos Bible Study app like a built-in research librarian. That a librarian helps you where to find the best resources, point you to the right direction, but will not do the study for you. So yun yung isang example ng mga good softwares that incorporate AI to their AI technology. Pwede rin nyo rin natin gamitin yung AI to transcribe yung mga right now, di ba? Ang dami na nag-video, nagre-record ng kanilang mga sermon. It could be recorded by audio or video. So AI could help us transcribe yung mga words na nasabi, and it could eliminate hours of manual typing it, like listening it. But still, you still have to check. Yun yung lagi naman caveat ng AI eh. Hindi porket generate niya yun na yun. You still have to proofread it, edit it, and check it because AI really tends to hallucinate. Yun. At it could actually help you to generate blogs or translation to even to multiple language, which is AI could help you, and even generate social media clips out of it. So I think that's a good way to use it, to use AI technology. Okay, so before we end, I would like to share this Bible verse in 1 Corinthians chapter 30, 1 and 33. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Sabi dito, you say I am allowed to do anything but not everything is good for you. You say I am allowed to do anything but not everything is beneficial. Don't be concerned for your own good but for the good of others. Nabasa ko pala, sorry, doon pala sa verse 33, the following doon sa ending. But this could be our guide post or guide race. When we see something na AI, we need to discern how we're gonna be using it. Is it beneficial? Remember, Christ died on the cross for us to have freedom from legalism, freedom from sin, and we don't want to be enslaved by using AI. So let's think of AI. How could we use it for the benefits of others, and ultimately, how could we use it to glorify God? Yun yung challenge for us today as Christian. How we're gonna be using AI. So this is a few questions that you could ask yourself. In building human relationship, technology really could help us, but it could not replace a face-to-face relationship. So question is, how could this technology or AI deepen my relationship with God and with my neighbors? And second, how will this technology tempt me to turn against God or glorify Him? So to conclude, these are how we could use AI. How could we help us in our daily lives, in our ministry? So that's it. That ends up our short presentation on what AI is, what are the promises, the pitfalls of AI, and how could we use it in our daily lives. Yeah. Palakpakan muna tayo. Yan. Grabe. Kung kayo po ay nagnanais ng isang mas in-depth seminar, ito maikli lang yung panahon natin dito, Kuya Johan.
invite niyo po si Kuya Johan. Kuya Johan, ano mo na? Saan ka makokontak? Search nyo lang po yung yung aking manager. Hindi. Pwede nyo pong i-message yung either Bookstruck PH siguro or yung aking page, Johan Sales. Oo. Yan. Napaka no? What I like with your presentation, Kuya Johan, comprehensive siya talaga. From the basics to the ministerial application. So, nagtanong tayo sa page kung ano ba yung tingin nila sa AI. So, tingnan lang natin, shoutout to sa mga Ate Pauline, it really depends po. It can make or break the nature of the person. Nasa desisyon ng tao. Parang sinabi mo kanina Kuya Johan, hindi siya morally neutral, no? Base Yes. sa ini-input mo. So you can manipulate yung AI output din. Sabi pa ni Kuya James, makakasama ng konti, lalo na pwede naman gumamit ng tool pero hindi pa din ginamit. Ito yung they're missing the opportunity siguro, no? May mga pagkakataon na mas magiging efficient ka kasi nung I think medieval era, yung ayaw sa technology, no? Yung mga techno-averse. Okay, sabi pa dito ni Kuya James, ito pala yun. Ano pala? Ito pa. Ito, bakit pangalan nito? Kea Baba Kendesuba. Okay, hindi ko na alam kung ibig sabihin yan. Maraming advantages at meron din disadvantages. Ang sarap kausap kaso laging maganda sasabihin sa'yo. Ito na nga yun no? Yung parang makokontrol mo minsan Palagi ka pinupuri which is nakakalaki ng ulo. Iba pa rin kapag tao kausap mo, kakilala mo sarili mo para lang kumakain lagi ng cake, soft drinks, burger, lechon. Kapag AI kausap mo, samantala, kapag tao nakakain ka ng gulay at isda, saka hindi ka na na-exercise ang utak mo. Okay? Anyway, sinasabi niya, maganda pa rin na meron kang tao talagang kausap. Okay, pinakahuli, wala siyang pangalan Yun yung bad sides at every or most of the time. Yung sinabi mo nga, no? AI is hallucinating and confusing infos or answers. Yet sometimes good side if you use it responsibly and with extra caution. So, lumalabas, Kuya Johan, simple lang no? Nasa kamay ng gumagamit kung saan direksyon ng AI. Yeah, exactly. Okay, so parang nasa kung gagamitin mo sa masama o hindi. So, quick lang, mga questions na kasi may mga may mga crucial na question tayo, Kuya Johan, no? Lalo sa industry mo, ang unang tanong, yung pinaka-basic na iba, will AI take away human jobs? What do you think? Siguro magkakaroon ng changes talaga. Hindi naman entirely. As of now. Dahil nandun pa naman di ba yung pinakita ko, nandun pa tayo sa narrow pa no? Narrow and limited reactive. Di pa naman tayo umaabot dun sa level na talagang lahat ng kaya mong gawin. But there are actually jobs that you're training AI to code. Even meron pa ako napanood yung tuturuan, nagbi-video sila sa pagtutupi kasi tinetrain nila yung AI na magtupi. So, at this point in time, hindi pa naman. Pero may mga effects na. Meron ng mga effects. Daming mga layoffs kasi nga recently dahil in effects with this. Kasi yung iba kaya nang gawin talaga ng AI. And pero meron yung isang kaibigan, colleague ko dati na naka-attend siya sa isang AI conference sa ibang bansa. Isa sa nag-coin sa kanya na na statement is AI will not replace you, but someone who know how to use AI will. So sa ngayon, sa trend, kapag tumingin ka nga ng mga job posts laging may AI tool na kailangan or aware. So dapat i-upgrade mo talaga, mag-upskill ka. Skilling. Yeah. Okay. So, ito naman, sabi ko nga, minsan nakakaumay na Pero in one way or another, pwede ba natin sabihin, stealing yan, yung graphics at arts ng AI? Yeah, kasi merong di ba may sumikat dati na AI, is it Midjourney ba yun, na parang they're saying na generate lang din niya yung image na kinakam up niya from other images, which is really possible. Kaya nga may mga push na dapat yung mga large LLMs, yung large machine, kailangan dinidisclose nila saan galing yung sources nila.
Kasi tandaan natin, yung mga malalaking AI generation, AI companies, so malalaking profit building yan at may mga sarili-sarili din yung biases. So kailangan aware, disclose din yan. As for me, form of stealing, siguro hindi ko kino-concede, although merong mga website na Case-to-case AI basis, no? yeah, case to case. Parang hindi ko kagad siya masabing stealing, pero I think nandun na siya sa borderline. Yeah. It close Meron enough. yata, I don't know kung si Taylor Swift ba yun, yung nagpapaka-copyright na ng mukha niya. Kasi, Yeah. di ba, kahit sa mga deepfake, ginagamit na. So kapag ginamit mo yung mukha ko sa deepfake at hindi ako talaga gumamit yan, may kaso ka. Pwede pa. So Pero parang nga, kahit even hindi, voice yun pa. Yung pala, voice siguro, hindi mukha. Sa voice. Kasi Oo. merong isa kami napanood na na Korean series, tapos meron silang guest na doon na artist. So pinapadala sa kanyang parang doon, mga single yung parang samples is AI generated voice niya. Kaya nga, AI generated voice ko. Sample. Parang so kahit hindi ikaw kumanta, no? Basta voice mo, kaya para hindi ka na magbuo mapagod ng kumanta. So, Yun nga, yun yung nga. mga sampler. So, medyo sa akin borderline eh. Kaya tingnan mo rin, mapapansin mo rin sa mga AI na mga music, kahit yung pronunciation mali-mali eh. Yung kanina, Wala nang pinakita mo, breathing. I'm Johan Sales. Di ba? Yes. Hindi niya ma-distinguish yung sales o sales siya eh. Kailangan Okay. mo pa siyang turuan nun eh. Yes. Okay. So lumalabas, marami tayong gagawin kahit sa legal instruments natin para hindi maabuso yung AI. No? So I remember, I did the research. Ito matagal na to. I did the research on VoIP. Ano yun? VoIP, Voice over Internet Protocol. Internet protocol. Yung ini-interview ko taga Bayantel, dati may Bayantel pa kasi I'm doing research. Sabi niya, hindi alam ng iba, hindi mo man kailangan mag long distance calls tumawag. Ito lang, VoIP within the office o kahit sa ibang bansa, basta internet protocol. Kaya nagkaroon ng issue noon. Yung parang nagkaroon ng kaso ang BLDT sa mga gumagamit ng VoIP kasi di ba nababawasan ang revenue nila. Pero sabi niya interview ko, nako, pinag-usapan natin VoIP pa. Magto 2G na noon. So ang bilis eh. Problema ito, walang batas ng Pilipinas about that. Kaya lumabas 'di ba yung kahit yung anti-cybercrime law kasi wala eh. So I think naging reactive Nagiging reactive Yes. na nga lang tayo. Hindi tayo nakaka-ready kagad. Yeah. Policy making Sa bilis ng basically technology. ganun talaga. Yeah. Ito malapit sa puso natin, tayo mga nagpastor ng preach. Does using AI for sermons constitute plagiarism? Sige, ikaw muna, your thoughts muna before I... Actually, kahit naman walang AI, may mga nagpe-plagiarize na eh. Di ba? Merong isang malaking sa mga page, malaki sa US, malalaki. Merong alam ko napanood ako noon, isang malaking church sa US na nalaman nila na yung kanilang senior pastor is just using. Kasi may mga, 'di ba, may mga sermon buying sites din. Pero yun nga, yeah, definitely. Kasi if it's not from your own study, hindi ikaw yung hindi ikaw yung nag-come up nag-generate ng idea. Hindi siya inspired by the Holy Spirit And it's just a machine. Sabi nga na iba, it's just math. It's just math. AI is just math. Although may mga tools to help you. Like yung kanina, di ba, yung logos. Parang siyang librarian yung topic na yan, nasa ganitong book. Tapos papakita na niya yung mismong parang paragraph nun. Tapos kung gusto mo makuha yung book nun, you have to buy it. Ganon. So yun, pero when it comes to creating sermon, yeah, definitely. Kasi hindi siya continue. Yeah, hindi siya coming from, hindi siya inspired. At the same time, you didn't generate. The same thing to sa mga research, no? Kasi ngayon, honestly, during my time, yung review of related literature, talagang gagalugarin mo ang mga secondary, primary materials, tapos bihira pa yung journal subscription ng university during my time na gumagawa ako ng thesis. Not now, no? Pero ngayon, meron na rin. Siya na mismo gagawa ng review of related literature para sa iyo. Hindi ko nasasabihin ng website, pero ang taas ng temptation na mag-input ka lang.
Okay, kasi nakasummarize na siya lahat eh. Mm. So, ang punto ito, siguro ang take ko dito, when you use AI, wag mo bibigay sa AI yung dapat ikaw gumagawa. Yeah. Especially sermon preparation, when you do your exegesis and also homiletics, ano yun eh, it reflects your relationship with God. Ang hirap kung AI mismo mag-hermenute para sa'yo. Para Yung sa'yo. mag-interpret, ay naku, parang ano pang trabaho mo para tamad-tamad ka na nun. Ano Mamaya lang, may sasabihin speaker. ako, meron akong sasabihin mga ilang prinsipyo kasi naglabas si Pope Francis sa Vatican ng Yung guidelines din sa recent, AI, no? Yes, at maganda, mapupulutan natin ng aral. Kaya ang tanong yung sumunod dito, can an AI-generated sermon be truly anointed? Siguro, dagdagan ko yung sinabi ko, kung meron man siguro gagamitan ng AI, palagay ko hanggang graphics lang. Yeah. Siguro hanggang graphics, siguro, and also by definition, maghanap ng definition. Although nagagawa na kasi ng mga online libraries yan eh, katulad ng Logos, and I really upload Logos for not connecting that to the internet. Talagang nasa digital library lang nila na bunga na ng human research, hindi ng AI research. Mahaba. Oo, kasi kapag dinikit mo pa yan, magkakagulo pa yan at ito pang matindi. Ang mga tao sa sobrang tamad, hindi na nagbe-verify. Yun pa, Oh, exactly. Case in point, nag-chat GPT ako, who is Ronald Molmisa? Imagine, ang sinabi niya, ang church ko doon nasa Mandaluyong. Nangyari din sa Hindi akin nasabi- nagse-search lang Oo. ako ng something Oo. about a tablet, pero ang Oo. sinabi niya sa akin, meron siyang 3G, meron siyang Oo. mobile data. Wala naman pala. Yeah. Buti hindi. Binili ko na actually. Kinancel ko Oo. pa. Kasi nung tingnan ko yung fine print. So, hindi ka talaga dapat magano. Tsaka ang AI, nagko-collate Trust. lang madalas yan. Nagko-collate lang. At hindi, regardless of time frame. Kaya minsan, yung pinibigay sa yung information, way back pa 10 years kasi una niyang nakuha nag-grab Generate. So kailangan subject for verification pa rin yan. So when it comes to anointing, ito yung sinasabi ko. That AI, kasi tanong din, can AI and pastoral care be compatible? Of course, AI cannot replace human relationship and pastoral care. Kasi tao sa tao yan. That's why, Walang siguro, empathy, sabi nga walang empathy yung AI It's machine. walang empathy. Yeah. Although, sabi nga nila, as time goes on, hindi naman i-create, kahit dumami pa ang kanyang information, mas mag-advance pa, ang created in the image of God pa rin ay ang tao, hindi ang AI. So quick lang siguro, quick discussion lang, Kuya Johan. Ito yung nilabas ni Pope Francis sa Vatican about AI ethics. Sabi dito, una, AI should prioritize human dignity. Kasi di ba minsan, because we want to make things easy, efficient, nawala na yung human element. So the primacy yan, hindi na OC ako. Primacy. Yan, primacy of human primary value. yon, ibig sabihin ng primary. Manguna dapat sa primacy. consideration. Okay? So human dignity. Then number 2, ang ganda ng term niya, algor ethics. Kahit sa paggawa daw ng algorithm, kailangan meron siyang ethical standards. Ethical standards. Oo. So di ko domain ito, domain mo yan, Kuya Johan. Kahit yung paggawa daw ng mga siguro, may mga coding ba yon? Yeah, Kailangan meron kayong ethically. Kaya nga 'di ba may tinatawag na ethical hacker. Yung ethical hacker, ang ano niya is to make sure na yung program is secure. Hindi lang siya nag-hack for the sake of destroying or harming. At the same time, tandaan natin, kaya nga very wary, kaya sabi not morally neutral kasi most of the ginagamit nating malalaking AI technology ngayon are owned by big corporation, big corp. Yes. At most of them are into profit. Although some of them are wary about going to the general and super AI pace kasi nga and even yung mga mga computer scientists are, although pinag-uusapan nila yon, their research, they know that it has to be regulated and has an ethical standard. Yeah. At pupunta tayo sa pangatlo na prinsipyo. Yan na, yung fighting inequality. Kasi 'di ba, sabi mo nga, companies can monopolize power because they are technological giants. Hence, widening the global wealth gap sa maraming pagkakataon.
So if you don't have the technology, di ba may tinatawag tayong knowledge economy. O pag wala kayo ng app, wala kayo ng knowledge, delikado kayo. You will be left behind. So ayun yung iniiwasan natin. That AI should be used for the greater good of all, not only to concentrate power. Okay? Kaya siguro we don't have much time. I'm reminded of the following verses sa Bible. Yung sabi ni Job, no? But where can wisdom be found? Where does understanding dwell? So it reminds us na hindi sa tao kundi sa Diyos. Yeah, we can create technologies, AI, stuff, everything, pero sa Diyos pa rin tayo asa because tayo nilikha sa kanyang imahe at kailangan sumunod tayo sa kalooban niya. Hindi natin sinasabi na huwag kayo mag-AI, ang sinasabi lang natin, huwag niyong hahayaan na yung AI yung sumira sa inyong pagkatao na nilikha ayon sa imahe ng Diyos. At ngayong panahon ng deception, ito mas tumatak sa akin ngayon, yung disinformation. Kaya sabi ni John, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Marami kasi nabibigtime AI, usually, yung walang hindi naman sa walang aral, kundi walang kaalaman about this. Madalas na ko dyan yung mga seniors Diba yung mga technologically behind. Imagine, naniniwala sila, sasalita si Biko, nagpo-promote ng networking. Ayun nga. Meron nga ako kakilala, isang influencer, kung nababanggitin, gumawa ng video yung mga, alam niyo na, mga pasaway, naniwala, nag-invite ng mga friends, gagawa doon ng GC. Pero peki yun. Nangingikil lang ng pera sa marami. So, mga kapatid, if there would be one thing siguro na pwede nating matutunan dito sa discussion natin about AI, ang AI pwede nang gamitin ng kaaway to deceive all of us. Amen. Kaya importante, may moral handle. That is, we always glorify God in every technology na ginagamit natin. At napakahalaga that we always have yung moral stance na hindi ito pwedeng gamitin para makasakit at makasama ng iba. Okay? Kuya Johan, last words before we have our closing prayer. Sige. Ayun, siguro masasabi mo? sa dami ng about AI, and ngayon ang isa rin pala very common yung academic dishonesty, di ba? Sa mga kabataan. So, yeah, AI is there to help you. But don't be lazy to do your reading, to do your own writing, to do your own critical thinking. Huwag niyong hayaan na AI is all over the place, but it will never replace you. It will never replace us because we're created in God's image. So we're creatively designed. We're fearfully and wonderfully made. So wag nating hayaan na yung kaya nating gawin and how we could improve ourselves. These are just tools. And we should always be cautious in using them. And will not hurt or harm others and also affect our relationship with God and with our neighbors. So yun lang po. Precisely. That's why mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig, and as we close this episode, tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, we thank you for creating us according to your image, and we desire and we always pray na hindi kami aalis doon sa kalooban mo ayon sa iyong wangis papunta sa kabanalan, katwiran at katotohanan. We also thank you, Lord, for AI dahil sa pamagitan nito, maraming mga trabaho ang napapadali because hindi ka naman, Lord, anti-intellectual. Ito nga, Panginoon, isang manifestation that we are really wonderfully made, that we can create many things from the resources that you have given because you are the God of creation. That's why you also have the capacity to create. Ang aming dalangin, Panginoon, na patuloy, Banal na Espiritu ang aming panalangin, that you always guide us on how to use this technology for the greater glory of your name, our Lord Jesus Christ. At patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang mga churches, ang mga organisasyon at mga pamilya na gagamit ito para lang sa kanilang kabutihan at sa kagalingan ng marami. We thank you, Father, for goodness. Bless every listener and those who watch this episode. In Jesus' name, Amen. Amen. Kuya Johan, maraming salamat at kakaiba ka.
Isa pa. Ako, proud ako makasama sa Labs Rock Movement si Kuya Johan kasi talagang pag mga technology, wala akong masyadong malalim na na technical expertise. Kaya siya ang go-to speaker namin. Tatandaan mo Kuya Johan, naseta ka pa dun sa sa mga gaming. Pa ka. Yeah, Imagine, gaming. Impaka pa yun. Nag-seminar pa tayo about mga gamer. So, overall, maraming salamat mga kapatid sa pakikinig. Thank you. At next week, i-announce namin ang susunod na episode. Patuloy po kayong mantabay. And if you have comments, suggestions, you can email us at labstruckmovement@gmail.com at dito po sa page para po sa inyong mga suggestion, komento, at ano pong marerecommend nyo para sa improvement ng ating program. Maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ronald, at ang aking kasama, Kuya Johan po. yan. Wala si Enzo, no? Hindi nakabate, no? Okay. Next time, kasakasakali. Shout out, Pagpalain Enzo. po kayo ng Julian. Panginoon. Maraming salamat, mga kalabsrak.